Isang mapagpalang maulan umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Pangalawang Korinto, Kabanata 12, Talatang 7. Ito po ang sinasabi: "Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, O Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, dahil kami iyong binigyan ng kapahingahan. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at ng lakas upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, Panginoon, at pagalingin. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman ng iyong Panginoon. Pagalingin mo po ang aming mga kaibigan, O Diyos, upang sila, O Diyos, ay muling makapaglingkod sa kanilang pamilya at sa kanilang kapwa. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na maglalakbay sa araw na ito patungo sa ibang bansa. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagbalalakbay. Ang eroplano na kanilang sasakyan naway maging maayos. Bigyan mo ng karunungan ang mga piloto, Panginoon, na maghahatid sa kanila sa ibang bansa, Panginoon. Ilayo mo po ang aming mga kaibigang ito sa anumang kapahamakan. Ingatan mo sila, Panginoon, pagdating sa lugar kung saan sila pupunta, Panginoon. Naway ang pagpapala at biyaya ay patuloy mong ipagkaloob sa aming mga kaibigan ito, Panginoon. Panginoon Jesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang kaibigan ng mga kaibigan namin. Magsisipasok sa kanilang trabaho ang iba. Bagamat ngayon, Panginoon, ay holiday, kami po ay may pagkakataon na makapagpahinga mula sa isang araw na pagtatrabaho. Pero ang iba, Panginoon, ay kailangan pumasok dahil kailangan nilang kumita. Ingatan mo po ang mga kaibigan namin ito. Ilayo mo po sila sa kapahamakan dahil sa maulan, Panginoon, madulas ang kalsada. Tulungan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit ang mga kaibigan namin na nakatira sa mga kabundukan, malapit sa mga ilog, Panginoon. Sila po'y ingatan mo sa mga baha at landslide, Panginoon. Dahil sa ulan, Panginoon, tulungan mo po sila. Ibangon mo sila, Panginoon, sa kahirapan.
Gayon din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo pong ingatan ang aming mga kaibigan ito, Diyos, na mga OFW. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, sa buhay. Nagtiis sila sa malayong lugar, sa kanilang pamilya, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, upang mabigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas, Panginoon. Panginoon Hesus, salamat. Salamat sa iyong patuloy na pagmamahal ninyo sa amin. Kami po ay patuloy na umaasa, nanampalataya na ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magprotekta sa aming mga buhay. Panginoon Hesus, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na po mga nagmamigrate sa ibang bansa, lumipat ng tahanan. Lord, ingatan mo sila doon sa lugar kung saan sila dinala mo, Panginoon. Naway maging pagpapala sila sa mga tao doon, Panginoon. Naway sila, O Diyos, ay makapagbahagi ng iyong mga salita upang ang mga hindi pa nakakakirinig, nakakilala sa inyo, ay makilala kanila na aming Diyos na tagapagligtas. Panginoong Hesus, patuloy kong tinataas sa inyo ang iyong paaralan, ang Philippine Christian University, sa pangunguna ng aming presidente na si Dr. Jonifing Gawan at ang kanyang mga Vice President at Global, Panginoon, si Dr. Margie de la Cruz. Lord, patuloy mo po silang ingatan. Bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw. Proteksyonan mo po sila, Panginoon, sa bawat araw ng kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga desisyon, Panginoon. Tulungan mo sila. Ikaw ang siyang maghari sa kanilang mga buhay, Panginoon, sa araw-araw. Malapit na po ang pasukan ng mga bata sa isang linggo na, Panginoon, sa Lunes. Panginoon, naway maging handa ang lahat para sa pasukan, Panginoon. Lord, gayon din po ang mga principals na patuloy na naghahanda upang mabigyan ng maayos na pag-welcome ang mga kabataan, Panginoon, na nagmumula sa mga iba't ibang lugar. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kapag nanghihina ka, yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan. Kapag nanghihina ka, lahat tayo, mga kaibigan, ay may mga kahinaan. Halimbawa, kung minsan nag-aalala ako tungkol sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. O di ba? Kung minsan, ikinukumpara pa rin natin ang ating mga sarili sa iba. Kayo ba, mga kaibigan? May mga kahinaan ka ba? Baka nahihirapan kang labanan ang takot o tukso. Baka may physical na kahinaan ka na nagiging sanhi ng iyong pasakit o hirap. Marahil, ang kahinaan mo ay nahihirapan kang patawarin ang nagkakasala sa iyo, ang iba. O gusto mo pang magalit sa Diyos dahil sa mga bagay na nangyari sa iyo. Lahat tayo ay may mga kahinaan. Sa katunayan nga, si Apostol Pablo ay nagkaroon ng ilang kahinaan. Isinulat ni Apostol Pablo na parang hindi siya maging mayabang. Binigyan siya ng Panginoon ng tinik sa laman. Ayon sa 2 Korinto, talatang 12, talatang 7. Hindi natin alam kung ano iyon, mga kaibigan. Pero isang uri iyon ng kahinaan. Hindi lamang nagtanong si Apostol Pablo sa Panginoon, kundi nagmakaawa siya sa Panginoon na
alisin ang kahinaan ito. Hindi rin siya minsan lang nagmakaawa. No? 3 beses siyang nagmakaawa sa Panginoon na alisin ang kaniyang kahinaan. Baka gayon din ang nadarama mo ngayon, kaibigan. Baka maraming beses ka nang nagmakaawa sa Panginoon na alisin ang isang particular na tinik sa iyong laman. Pero, hindi inalis ng Panginoon ang kahinaan ni Apostol Pablo. Kahit patuloy na nagsumamo si Apostol Pablo na alisin iyon, sinabi ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. O, di ba? Sapat na sa iyo ang biyaya ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ayon sa 2 Korinto, Kabanata 12, talatang 9. Isipin ninyo ang pahayag na iyan, mga kaibigan. Totoo ba talaga iyon? Talaga bang mapupunan ng kapangyarihan ni Kristo ang ating kahinaan? Total, pinili niya ang isang binatelyo na lumaking kasama ng isang masamang ama para maging si Abraham. Ang ama ng maraming bansa, at pinilit niya ang isang bilanggong nagngangalang Jose para hindi magkaroon ng tagutom sa Ehipto at pumili rin ng Joseph. Ito naman ay isang 14 na taong gulang na binatilyo para ipanumbalik ang kanyang ibanghilyo. Sinabi rin niya kay Gideon na bawasan at gawing 300 ang kaniyang hukbo nang humarap si Gideon sa isang napakalaking hukbo. At tinulungan niya ang isang banyagang balo na nangangalang Ruth na magpasimula ng dugong maharlika. Talaga bang magagawang kalakasan ng kapangyarihan ni Kristo ang ating kahinaan? Nagtagumpay si Elijah ng mag-isa, no? Nagtagumpay si Elijah ng mag-isa laban sa mahigit 400 sa mga saserdote ni Baal. Nang tawagin ng Diyos si Jeremias, sinabi ni Jeremias, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y kabataan pa. Ayon sa Jeremias, Kabanata 1, talatang 6. Subalit mga kaibigan, naglingkod siya bilang isang propeta sa loob ng 40 taon. 40 taon. At kumilos ang Panginoon sa pamagitan ng isang ulilang Hudyo na nagngangalang Esther para iligtas ang buong kaharian. Sa katunayan, talagang gumagawa ang Panginoon ng maraming himala sa pamagitan ng ating mga kahinaan. Alalahanin mo, kaibigan, ang mga salita ng tagapagligtas. Ang aking lakas ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kapag nanghihina ka dahil sa sarili mong mga tinik sa laman, alalahanin na magagamit ang kagamitan ka at gagamitin ka ng Diyos ang iyong kahinaan at lahat-lahat na para sa kanyang mga layunin. Isang kaibigan ko ang nagpunta kamakailan sa iglesia o sa simbahan. Habang naghihintay siya sa chapel, napansin niya ang isang matandang lalaking na tumutugtog ng organ. Humanga siya ng gusto sa galing nitong tumugtog. At lalo pa siyang humanga nang mapansin niya na wala itong
anumang piyesa. No? Walang piyesa. Halos perpekto ang pagtugtog nito ng maraming awitin. Sabi niya, nalalaman ko kalaunan na bulag ang lalaking ito. Napagpala niya ako dahil naantig ang aking puso sa kanyang buhay na inilaan niya sa Panginoon. Mga kaibigan, ito ang hamon sa atin. Ang kapangyarihan ni Jesucristo ay tunay na nakahihigit kaysa anumang kahinaang binabaka mo o binabaka ko. Kapag nanghihina, siguro tayo, tanda iyon na hindi maglalaon at impluensyahan ng kapangyarihan ni Kristo ang ating buhay kung papasukin natin siya sa ating puso. Ang biyaya ng tagapagligtas o ang kanyang kapangyarihang magbibigay kakayahan ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagbabayad sala. Tinutulungan niya tayo, mga kaibigan, na makaunawa at makagawa at maging mabuti sa mga paraang hindi mauunawaan o magagawa ng limitado nating mortal na kakayahan. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala, nariyan ang tagapagligtas para tulungan tayong pagsisihan ang ating mga kasalanan at palakasin din tayo kapag nanghihina tayo. Maaaring may mga bagay na hindi talaga natin magagawa sa sarili nating mga limitadong kakayahan. Ngunit sa nagbibigay kakayahang kapangyarihan ni Kristo, magkagawa natin iyon. Sinabi ng Panginoon, mga kaibigan, ikaw ay naging matapat. Kaya nga, ang iyong mga kasuutan ay gagawing malinis. Malinis. At dahil sa kinilala mo ang iyong kahinaan, mga kaibigan, ikaw ay gagawing malakas. Maging hanggang sa pag-upo sa lugar na inihanda ko sa mga mansyon ng aking Ama. Pansinin natin, mga kaibigan, na hindi sinabi ng Panginoon, magiging malakas ka sa buhay na ito. Sa sitwasyon, ang magawang lubos na malakas ay darating sa kabilang buhay. Doon sa langit. Tulad ng itinuro para sa bawat isa sa atin sa mortalidad. Ang pagiging perfecto ay nakabinbin. Darating lamang ito ng lubusan, pagkaraan ng pagkabuhay na manguli at sa pamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. Matapos matanggap ang mensaheng ito, mga kaibigan ko, mula sa Panginoon, pinayuhan tayo na magbasa at manatili sa biyaya ng Diyos. Sabi nga niya, ipinapayo ko sa inyo na hanapin ang Hesus na ito na siyang isinulat ng mga propeta at apostol upang ang biyaya ng Diyos Ama at gayon din ang Panginoong Hesukristo at ang Espiritu Santo na siyang nagpapatutuo sa kanila at maaari at manatili sa iyo magpakailanman. Kapag hinahanap natin ang Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, madarama natin ang kanyang nagpapalakas na kapangyarihan na tumutulong sa atin sa mga hamon na kinakarap natin. Kapag nanghihina tayo, maaaring iyan ang paraan ng pag-anyaya sa iyo ng Panginoon na humugot ng lakas at kapangyarihan sa Kanya. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong maulang umaga. Ang kapangyarihan mo, Panginoon,
na siyang patuloy na gumagawa sa amin kapag kami nanghihina. Totoo po yun, Panginoon. Naranasan namin. Kapag kami mga problema, sa kapasakit sa buhay, Panginoon, lumalakas ang aming pananampalataya. Dahil ikaw, O Diyos, ang siyang tumutugon sa aming mga pangangailangan. Kaya kami, O Diyos, naririto, sumampalataya sa iyo upang ikaw, O Diyos, ang magbibigay kalakasan mula sa aming mga kahinaan. Panginoon, naway matutunan po namin na magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob ninyo sa amin. Matutunan po namin na makontento dahil sa mga mahalaga. Kung maliit man o malaki ang mga biyayang ito. Ang importante, Panginoon, ito'y galing sa aming tagapagligtas. Ama naming Diyos, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po na kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng panibagong buhay, buhay na walang hanggan doon sa langit na aming inaasam-asam. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin ka nawa ng Panginoon at kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.